Hindi ako naniniwala na maayos ang sitwasyon sa pamamagitan lang ng pambobomba o military operations. Ito ang malinaw na punto ni Emmanuel Macron. Habang ang mundo ay papunta na naman sa paghahati sa dalawang panig, parang bumabalik sa panahon ng Cold War, may isang bagong galaw na unti-unting nabubuo. Isang malaking koalisyon ng mga bansang ayaw pumili sa pagitan ng dalawang superpower. Mula Seoul hanggang Paris, nagsisimula ng mabuo ang isang bagong puwersa sa global map. Sa puntong ito, inilagay ni Macron si Donald Trump sa isang mahirap na sitwasyon gamit ang dalawang mahalagang hakbang. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang una ay sa Strait of Hormuz. Nagawa ni Macron ang isang bagay na hindi nagawa ni Trump kahit may buong lakas ng militar. At yun ay nang walang pagpapaputok kahit isang bala. Ang ikalawang hakbang ay mas malalim ang epekto. Ito ay may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng isang manifesto na nawagan si Macron sa mga middle powers na magkaisa sa ilalim ng isang European-led alliance, layunin nitong bumuo ng ikatlong puwersa na hindi nakadepende sa China o sa United States. Dito nagsisimula ang mas malaking laban sa pagitan ni Macron at Trump mula sa Strait of Hormuz hanggang sa Asia Pacific. Sa pagpasok ng April 2026, ang Strait of Hormuz ay hindi na lang simpleng daanan ng langis. Ito ay naging isang lugar kung saan sinusubok ang dalawang magkaibang pananaw sa pamumuno. Sa isang panig may military blockade at malakas na presensya ng Amerika. Sa kabilang panig may diplomatic approach na itinutulak ng Europe. Sa halip na humupa ang tensyon, lalo pa itong naging delikado at hindi matiyak ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng sitwasyong ito, pumasok ang planong Europeo ni Macron. Isang planong hindi nakabase sa lakas ng armas, kundi sa estratehiya at diplomasya. Ayon sa kanya, may dahilan kung bakit nagiging mas kaakit-akit ang Europe bilang partner. Dahil ito ay mas simple, mas moderno, at higit sa lahat predictable. Sa isang mundong puno ng biglaang pagbabago, ang pagiging predictable ay nagiging isang malaking kalamangan. Noong April 3, 2026 sa umaga, isang malaking cargo ship na Kribi na may bandilang Maltese at pagmamay-ari ng French company na CMA CGM ang pumasok sa mapanganib na tubig ng Strait of Hormuz. Ang pangyayaring ito ay naitala bilang unang Western vessel na dumaan sa strait matapos ang paglala ng tensyon sa Iran. Sa unang tingin parang simpleng pagdaan lang ng isang barko. Pero sa mas malalim na pagsusuri, malinaw na isa itong malaking hamon sa posisyon ni Donald Trump sa rehiyon. Ipinakita nito na kayang protektahan ni Emmanuel Macron ang interes ng kanyang bansa nang hindi umaasa sa plano ng Amerika at nang walang military support mula rito. Sa likod ng ligtas na pagdaan ng barko, may isang mas malalim na laro ng diplomasya na isinagawa ng France sa United Nations Security Council. Noong April 2, 2026, sinubukan ng administrasyon ni Trump kasama ang kanyang Arab allies na maglatag ng legal na basihan para sa kanilang military operations. Naglabas sila ng draft resolution na magpapahintulot sa paggamit ng puwersa sa Strait of Hormuz gamit ang lahat ng kinakailangang paraan. Ngunit sa isang hindi inaasahang hakbang, nakipag-alyansa ang France sa Russia at China upang iveto ang resolusyon. Habang nahaharap si Trump sa isang military stalemate, nakahanap naman si Macron ng bagong paraan upang gumalaw. Sa puntong ito, ang nangyari sa Strait of Hormuz ay maaring ituring na isang diplomatic victory para kay Macron laban kay Trump. Pero hindi doon nagtapos ang kanyang galaw. Ang tunay na pinakamalaking hakbang ay nangyari noong April 3, 2026 nang tumayo siya sa entablado sa Seoul at inilatag ang isang mas malalim na mensahe laban sa pabago-bagong pulisya ng Washington. Ayon sa kanya, hindi nila nais umasa sa dominasyon ng China at ayaw din nilang maging sobrang exposed sa hindi tiyak na galaw ng Estados Unidos. Hindi lang siya nagbigay ng ideya, nag-alok siya ng isang konkretong alternatibo para sa mga bansang ayaw pumili sa pagitan ng dalawang superpower. Isang bagong direksyon para sa mga middle powers laban sa estilo ng pamumuno ni Donald Trump na nakabatay sa lakas at mabilis na desisyon. Sa puntong ito, malinaw kung bakit may puwang para sa mas malalim na cooperation sa pagitan ng South Korea at France. Kung pareho nilang dala ang ganitong agenda at maisama pa ang ibang bansa sa Europe kasama ang Canada, Japan, India, Brazil at Australia, unti-unting nabubuo ang isang ikatlong landas. Isang direksyon para sa mga bansang ayaw umasa sa China at ayaw ding automatikong kumampi sa United States. Ang mga salitang ito ay parang mahinahon na pahayag. Pero sa totoo lang, isa itong matinding kritisismo sa pananaw ng administrasyon ni Donald Trump
na parang dalawang pagpipilian lang ang mundo, kung kakampi ka o kalaban. Bagamat may pinaghuhugutan itong ideya mula sa kasaysayan, mas malaki at mas ambisyoso ang plano ngayon. Noong 1961, sina Joseph Broz Tito ng Yugoslavia, Jawaharlal Nehru ng India at Gamal Abdel Nasser ng Egypt ang nagtatag ng Non-Aligned Movement. Layunin nito na pagsamahin ang mga bansang ayaw pumili sa pagitan ng dalawang superpower noong Cold War. Pero sa realidad, naging passive lang ang approach na ito. Karamihan sa mga bansang kasali ay may limitadong economic power, kaya madaling naimpluwensyahan ng mga superpower. Iba ang modelong itinutulak ngayon ni Emmanuel Macron. Hindi ito simpleng neutrality. Ito ay aktibong pagtindig at pagbuo ng sistema laban sa sobrang impluwensya ng malalakas na bansa. At ang mga bansang nais niyang isama ay hindi basta-basta. Ang Japan ay isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo at leader sa advanced technology. Ang South Korea naman ay sentro ng semiconductor production na kritikal sa global supply chain. Ang India ay may sariling nuclear capability at napakalaking populasyon na umaabot sa higit 1 bilyon. Ang Australia ay mahalaga sa supply ng critical minerals at sa seguridad sa Pacific region. Hindi ito mga maliit na bansa. Ito ay mga malalakas na bansa na kayang baguhin ang galaw ng mundo. At ayon kay Emmanuel Macron, panahon na para sila ang manguna laban sa dalawang malalaking bansa. Noong 1961, itinuring ng United States at Soviet Union na mapanganib ang ganitong ideya. Dahil kung ang mga middle powers ay kikilos ng independent, masisira ang kontrol ng mga superpower sa mundo at mawawala ang monopoly nila sa impluensya. Ngayon malinaw na binabasa ni Emmanuel Macron ang frustration ng maraming bansa, lalo na dahil sa mga tariff threats at pressure sa seguridad mula kay Donald Trump. Kaya ang panawagan niya ay hindi lang neutrality. Hinihikayat niya ang mga bansang ito na aktibong tumindig at kayang lumaban kahit sa dalawang panig. Sa kanyang Asian tour, malinaw na ipinakita ni Macron ang strategy na ito. Para itong maingat na hinabing plano na dahan-dahang inilalatag sa bawat bansa na kanyang binibisita. Noong April 1, 2026, sa kanyang pagbisita sa Japan, nagbigay siya ng mga pahayag na tila banayad. Pero sa totoo lang ay direktang kritisismo sa foreign policy ni Trump. Isang estilo ng pamumuno na kayang magbago anumang oras, kahit sa pamamagitan lang ng social media. Ayon kay Macron, maaring mas mabagal ang Europe kumpara sa ibang rehiyon. Pero may isang bagay itong maipagmamalaki. Ito ay ang pagiging predictable. Alam mo kung saan sila tatayo. At sa mundo ng kapital, teknolohiya at negosyo, ayaw ng mga ito sa hindi tiyak na sitwasyon. Dito ipinoposisyon ni Macron ang Europe bilang isang partner na maaasahan at hindi pa bago-bago. Sa gitna ng magulong galaw ng Washington, inaalok niya ang Paris bilang isang ligtas at matatag na direksyon. Mas simple, mas tahimik, pero mas siguradong kakampi. Makikita rin ito sa kanyang posisyon tungkol sa Iran. Sa harap ng mga kamera, malinaw niyang inilarawan ang pagkakaiba ng kanilang pananaw. Ayon sa kanya, masama ang rehimen ng Iran, walang pagtatalo doon. Pero hindi niya pinaniniwalaan na maayos ang sitwasyon sa pamamagitan lang ng pambobomba o military operations. Binanggit niya ang mga nangyari sa Iraq, Afghanistan at Libya. Matapos ang 20 taon, hindi pa rin naging maayos ang resulta ng ganitong approach. Para kay Macron, ito ay malinaw na patunay na may limitasyon ang paggamit ng puwersa. Sa puntong ito, para na rin niyang binubuwag ang matagal ng paniniwala ng West na ang military intervention ang solusyon sa lahat. At mas lalong lumilinaw ang pagkakaiba ng dalawang leader. Sa isang panig may diskarte na nakatuon sa lakas at pressure. Sa kabilang panig may approach na nakabase sa stability, diplomasya at pangmatagalang plano. Dito makikita kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang pananaw sa pamumuno. Ang strategy ni Emmanuel Macron ay hindi lang simpleng paglayo sa pabago-bagong politika ng Washington. Ito rin ay pagbuo ng isang konkretong sistema na kayang tumapat sa economic dominance ng China. Ang unang hakbang sa planong ito ay ginawa sa Tokyo bago ang kanyang speech sa Seoul. Ang kasunduan sa pagitan ng Japan at France na nilagdaan mula March 31 hanggang April 1, 2026 ay hindi lang simpleng trade agreement. Mas malalim ang kahulugan nito. Nakatuon ito sa rare earth elements na mahalaga sa modern technology at defense industry. Kung wala ang mga ito, titigil ang produksyon ng advanced electronics at mga sistemang ginagamit sa buong mundo. Sa kasalukuyan, kontrolado ng China ang 70% ng global production ng raw minerals at 90% ng refined products. Ibig sabihin, may kakayahan ng Beijing na pigilan ng high-tech production ng ibang bansa sa napakaikling panahon. Dito pumapasok ang hakbang ng France at Japan.
Layunin nilang basagin ang ganitong kalaking kontrol at bawasan ang pagdepende sa iisang bansa. Sa pamamagitan ng Comag Refinery Project sa France na inaasahang magiging operational bago matapos ang 2026, magkakaroon ng Japan ng kakayahang makuha ang 20% ng kailangan nitong heavy rare earth elements mula sa bagong source. Para kay Roland Lescure, malinaw ang mensahe. Hindi na pwedeng umasa sa iisang bansa, lalo na sa China. Hindi lang ito simpleng desisyon sa negosyo. Isa itong malinaw na deklarasyon ng strategic independence sa panahon kung saan ang ekonomiya ay nagiging sandata. Dahil sa mga nakaraang paghihigpit ng China sa exports laban sa Japan, nagiging mahalaga ang kasunduang ito bilang lifeline para sa kanilang industriya. Pero mas lumalalim pa ang epekto nito. Hindi lang ito tungkol sa China kundi pati sa relasyon nito sa United States. Ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea ay matagal nang nasa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Umaasa sila sa Amerika para sa seguridad habang umaasa naman sila sa China para sa kanilang ekonomiya. Isang delikadong balanse na matagal na nilang pinapasan at lalo itong naging mahirap dahil sa approach ng administrasyon ni Donald Trump sa kanyang mga kaalyado. Para bang kailangan nilang magbayad kapalit ng proteksyon na lalo pang naglalagay sa kanila sa alanganin sa pagitan ng dalawang superpower. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong lumilinaw kung bakit hinahanap ng mga bansang ito ang isang bagong direksyon. Isang landas na hindi sila kailangang pumili sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa. Isang landas na nagbibigay sa kanila ng sariling kontrol sa kanilang kinabukasan. Habang ginagamit ng Washington ang presensya ng militar bilang bargaining chip, ginagamit naman ng China ang supply chain bilang sandata. Sa gitna ng dalawang ito, lumilitaw ang bagong direksyon na itinutulak ng France sa pangunguna ni Emmanuel Macron. Isang ikatlong landas para sa mga bansang matagal nang naghahanap ng alternatibo. Isang direksyon na stable at maaasahan, hindi nakadepende sa pabago-bagong desisyon ng Donald Trump at hindi rin nakatali sa kontrol ng China. Nagsimula ito sa rare earth elements pero ngayon ay lumalawak na sa artificial intelligence, space, nuclear energy at defense. Ipinapakita nito na hindi na sapat para sa Amerika na takutin ang mga kaalyado upang manatili silang nakahanay dito. Kailangan din nitong magbigay ng respeto at consistency. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng galaw ni Macron, may isang malinaw na mensahe na unti-unting lumilitaw. Isang mensaheng hindi komportable para sa Washington. Ang foreign policy ng Amerika ay hindi na tinatanggihan ng mga kalaban nito, kundi ng sarili nitong mga kaalyado. At hindi lang ito personal na pananaw ni Macron. Maging ang civil leadership at military command ng France ay magkakatugma sa posisyong ito laban sa strategy ng Amerika. Ang katotohanang may mga mataas na opisyal mula sa isang kaalyado ng NATO na lantarang kumukwestiyon sa pulisya ng Washington sa Middle East ay nagpapakita kung gaano nakalalim ang nabawas na tiwala sa loob ng alliance. Ang veto na ginawa ng France sa United Nations Security Council ay naging malinaw na simbolo nito. Sa pakikipag-ugnayan nito sa Russia at China, tinanggal nito ang legal na basihan na hinahanap ng administrasyon ni Trump para sa paggamit ng puwersa sa Strait of Hormuz. Sa isang iglap na bago ang dynamics ng mga alyansa, ang dating malinaw na linya ng pagkakampi ay naging mas komplikado. Ang nakasanayang solusyon ng Washington na paggamit ng military build-up ay humarap sa isang matibay na hadlang. Isang hadlang na hindi itinayo ng kalaban, kundi ng sarili nitong kaalyado. Maaring magpaalala ito sa nangyari bago ang Iraq War noong 2003, pero mas malalim ang sitwasyon ngayon. Hindi na ito isang isolated na pagtutol. Isa na itong structural na pagbabago sa paraan ng pagtingin ng mga bansa sa kapangyarihan at alyansa. Noong 2003, ang pagtutol ay nakatuon lang sa isang partikular na operasyon. Pero ngayong 2026, ang mismong paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng United States ang kinukwestiyon. Nagbabago na ang kahulugan ng kapangyarihan. Habang sinusubukan ng administrasyon ni Donald Trump na kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng sanctions, aircraft carriers at tariffs, ibang diskarte naman ang ginagawa ni Emmanuel Macron. Sa halip na puwersa, gumagawa siya ng mas matibay at pangmatagalang network sa pamamagitan ng diplomasya at geoeconomic strategy. Ipinapakita niya na may alternatibo sa lumang pananaw ng Washington na kung hindi ka kakampi, kalaban ka. Pero hindi rin madali ang landas na ito. Ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea ay hindi basta-basta makakawala sa kanilang security ties sa Amerika. Lalo na habang nananatili ang banta ng North Korea na may nuclear capability.
Gayunpaman, ang kawalang katiyakan na dulot ng mga galaw ni Trump ay unti-unting nagtutulak sa mga bansang ito na lumapit sa vision ni Macron at makikita na ito kahit sa galaw ng merkado. Ayon sa datos ng Polymarket, umabot sa 72% ang posibilidad na tatawag si Trump kay Macron bago matapos ang buwan para ayusin ang sitwasyon. Ipinapakita nito na unti-unti nang nawawala ang paniniwala na kailangan ng mundo ang Amerika sa parehong paraan tulad ng dati. At ang hakbang ng France ay nagdulot ng seryosong pressure sa loob ng White House. Ngayon ang tanong ay mas malalim. Ito ba ay pansamantalang babala lang kay Trump o simula na ng permanenteng pagbabago sa global system? Sa ngayon may mga senyales na hindi ito simpleng pangyayari lang. May mas malalim na pagbabago na nagaganap. Una, ang ganitong galaw ay hindi bago sa France. Bahagi ito ng kanilang matagal ng paniniwala sa strategic autonomy. Mula pa ito sa panahon ni Charles de Gaulle na umatras sa military structure ng NATO noong 1966 at sinundan pa ito ni Jacques Chirac na tumutol sa pulisya ng Amerika noong 2003. Pero may isang malaking pagkakaiba ngayon. Hindi nag-iisa si Macron. Sinusubukan niyang gawing organisado at matibay ang ideyang ito sa pamamagitan ng isang koalisyon na umaabot mula Japan hanggang India. Isang grupo ng mga bansa na may malaking bahagi sa pandaigdigang ekonomiya at kayang baguhin ang takbo ng mundo. Pangalawa, ang mga hakbang na ito ay suportado ng konkretong ekonomiya. Ang kasunduan sa rare earth elements at ang diversification ng supply chains na umaabot sa bilyong dolyar ay hindi basta political statements lang. Hindi ito kayang bawiin base lang sa pabago-bagong desisyon ng mga leader. Ito ay pangmatagalang polisya ng mga bansa. Pangatlo, at marahil pinakamahalaga, ay ang tamang timing. Ipinakita ng krisis sa Iran kung gaano kahina ang mga pulisya na nakabase lang sa lakas at puwersa ng administrasyon ni Donald Trump. Ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay naging malinaw na simbolo nito. Habang ang mga barko ng Europe na dumadaan sa pamamagitan ng diplomasya ay tuloy-tuloy ang kalakalan, ang mga barkong umaasa sa proteksyon ng malalakas na fleet ng Amerika ay naiipit sa blockade. Dito makikita ang isang bagong realidad. Hindi sapat ang lakas ng militar para masigurado ang seguridad ng mga trade routes. At mas lalong malinaw ang isang mahalagang detalye. Ang mismong mga kaalyado ng Amerika ay pinipiling dumaan sa mas ligtas na daan na nakabase sa diplomasya, hindi sa military power ng Washington. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pagbabago sa pananaw ng mga bansang dati ay solidong naka-align sa Amerika. Sa susunod na hakbang malamang nadalhin ni Emmanuel Macron ang ideyang ito sa mas malaking entablado. Posibleng ilatag ito sa G7 Summit na nakatakda sa June 2026. Kapag nangyari iyon, maaaring harapin ng administrasyon ni Trump ang isang mas malalim na hamon mula mismo sa sarili nitong mga kaalyado. Sa loob pa ng mga institusyong sila mismo ang bumuo at matagal na pinamunuan. At kung babalikan ang mga pangyayari, posibleng maalala ang April 3, 2026 bilang isang mahalagang araw sa kasaysayan. Isang araw na nagbigay ng hudyat ng pagtatapos ng isang panahon at simula ng bagong panahon sa balanse ng lakas sa mundo. Sa umagang iyon, isang French cargo ship ang tahimik na dumaan sa Strait of Hormuz. Isang simpleng galaw na nakamit sa pamamagitan ng diplomasya ang hindi nagawa ng malalakas na aircraft carrier ng Amerika gamit ang puwersa. At sa hapon ng parehong araw mula sa Asia, inilatag ni Macron ang kanyang mensahe sa mundo. Isang malinaw na pahayag na hindi na nila tatanggapin ang pagiging sunod-sunuran sa dalawang superpower. Ang pagdaan sa Strait of Hormuz ang naging simbolo ng problema at ang manifesto na kanyang inilatag ang nagsilbing direksyon ng bagong mundo. Ang kasunduan sa rare earth elements ang nagsilbing pundasyon habang ang veto sa United Nations Security Council ang naging legal na proteksyon ng buong plano. Pinagsama, ipinapakita ng mga hakbang na ito kung gaano nakahina ang dating model ng United States na kami ang mangunguna, kayo ang susunod, na matagal nang umiiral sa loob ng 80 taon. Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, unti-unti na itong nawawala. Hindi na ito ang mundong dating kontrolado ng iisang direksyon. Hindi na rin sapat ang simpleng pagpapakita ng lakas para mapanatili ang impluensya. Hindi tulad ng passive na non-aligned movement noong 1961, ang nakikita natin ngayon ay isang aktibong hamon laban sa parehong United States at China. At ang mas mahalaga, ang mga bansang nangunguna dito ay hindi mahihina. Ito ay mga bansang may nuclear weapons, may kakayahan sa artificial intelligence at may malalakas na ekonomiya. Ngayon ang tanong ay hindi na kung may pagbabago. Ang tanong ay kung gaano ito kalalim at kung gaano ito katagal.
Maaring panahon lang ang makakasagot kung ang maingat at eleganteng diplomasya ni Emmanuel Macron ay magbubunga ng isang bagong world order. Pero may isang bagay na malinaw na. Ang mundo kung saan ang mga middle powers ay basta na lang susunod sa bawat galaw ng Washington ay unti-unti nang nawawala. Pinipili na nilang bumuo ng sarili nilang direksyon, sariling sistema, sariling proteksyon. At sa prosesong iyon, nabubuo ang isang bagong balanse ng kapangyarihan sa mundo. Isang mundo na hindi nasanay ang Amerika na harapin. Ngayon sa gitna ng pagbabagong ito, isang tanong ang nananatili. Ano ang tingin mo sa bagong larong ito ng diplomasya? Kung saan humihina ang impluwensya ng Amerika at ang mga middle powers ay nagsisimula ng tumindig para sa sarili nilang landas. At kung susundan pa natin ang direksyong ito, may isa pang tahimik na pagbabago na hindi agad napapansin. Ang paglipat ng laban mula sa aksyon papunta sa impluwensya. Dati ang tanong ay kung sino ang may mas maraming barko, kung sino ang mas malakas ang presensya. Pero ngayon, mas nagiging mahalaga kung sino ang mas kayang kumbinsihin ng iba. Kung sino ang mas kayang magpakita ng stability. Kung sino ang mas kayang magbigay ng direksyon na hindi pa bago-bago. At dito nagiging kritikal ang ginagawa ni Macron. Hindi niya kinokontrol ang dagat, pero unti-unti niyang kinokontrol ang tiwala ng ibang bansa. At kapag ang isang bansa ay nagsimulang magtiwala sa ibang sistema, nagbabago ang galaw nito. Hindi na ito basta susunod sa dati nitong kakampi. Hindi na ito agad papasok sa isang laban. Mas pipiliin nito ang mas siguradong opsyon. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa mas mahabang panahon. Kung magpapatuloy ang ganitong approach, posibleng hindi na iisang direksyon ang susundan ng mundo. Hindi na lang US o China. Magkakaroon ng ikatlong opsyon. At kapag nangyari iyon, mas magiging komplikado ang bawat desisyon. Mas maraming pag-iisip, mas maraming pagbalanse, at mas kaunting mabilis na pagkampi. Sa unang tingin parang mas magulo ito. Pero sa mas malalim na pagtingin, posibleng ito ang magpababa ng biglaang laban. Dahil kung walang iisang dominanteng puwersa, walang madaling susunod. At kapag walang madaling susunod, mas nagiging maingat ang lahat. Ngayon may isa pang epekto na dapat tingnan. Ang pagbabago sa kahulugan ng kakampi. Dati, malinaw, may kakampi, may kalaban. Pero ngayon, may mga bansang kakampi sa isang aspeto. Pero hindi sa lahat pwedeng economic partner. Pero hindi military ally pwedeng magkasundo sa trade. Pero hindi sa strategy. At ito ang bagong reality. Mas flexible, mas hindi tiyak pero mas kontrolado ng bawat bansa. At sa ganitong setup, mas lumalakas ang mga bansang marunong mag-balance. Hindi yung pinakamalakas, kundi yung pinakamarunong mag-adjust. Sa huli, bumabalik tayo sa parehong tanong. Sa mundo na hindi na simple, sino ang tunay na may kontrol? Yung may pinakamalakas na armas o yung may kakayahang baguhin ng direksyon ng iba? Dahil sa nangyayari ngayon, unti-unting lumalabas ang sagot na ang tunay na kapangyarihan hindi lang nasusukat sa lakas, kundi sa impluwensya na kaya mong buuin kahit walang laban. At habang mas dumarami ang ganitong galaw, mas nagiging malinaw na hindi na sapat ang dating paraan. Hindi na lang lakas ang puhunan, kundi tiwala at consistency. At sa bawat bansang natutong tumayo sa sarili, unti-unting nagbabago ang takbo ng laro. Dahan-dahan pero siguradong nag-iiba ang direksyon ng mundo. At doon makikita kung sino ang kayang magdala ng susunod na mangyayari.